ni Abraham ayon sa pangako. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sasagutin natin ang pahayag ng isang Muslim na si Judas Iscariote daw ay kabilang sa iniligtas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kasalanan at kasamang uupo ng ating Panginoong Hesus sa langit upang makasama sa mga apostol na huhukom sa 12 angkan ng Israel. Panoorin natin mga kapatid ang kanyang sinasabi. Makasalanan si Judas o hindi? Makasalanan po si Judas. Okay? Babasahin natin ang Biblia kung ano ho ang sinasabi mismo kay Jesucristo or tungkol kay Jesucristo. Mabasa natin dito sa 1 Juan 2, kapitulo 2, versikulo 2. He is the atoning sacrifice. He is the atoning sacrifice, meaning Jesus, for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the world. Sins of the world. Okay, dito sa Tagalog. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nasa buong sanglibutan din naman. Buong sanglibutan. Very wide, very huge, immeasurable. Ang dugo, kapatawaran sa kasalanan. Continuous. Mark 2 verse 17. Okay? When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Tagalog. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ang pagpunta ni Jesucristo dito sa mundo para sa mga may makasalanan. Yung may mga sala totoo. Judas makasalanan? Of course makasalanan. Was Judas righteous? So, isa siya. Sa purpose pagdating ni Jesucristo dito sa mundo. Di po ba? Yan ang sabi nila. Romans chapter 5 verse 8. But God condemned His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Exempted Judas? Kasama Judas. Nagpakamatay si Kristo para sa makakasalanan. Hindi sinasabi exempted Judas, except Judas. Di po ba mga kapatid? Titingnan natin ngayon. Ang Bible mismo nagpapatunay na ang 12 disciples, si Judas, wala namang hinahalili si Kristo eh. Nagtaksil sa akin si Judas, ihahalili ko si Juan de la Cruz para sa kay
upuan ni Judas. May trono pala ang mga disipulo. Nilalaan ng Panginoon ito, amang Diyos nila, sa langit. The 12 thrones. Tingnan mo. Basahin natin. Matthew 19 verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yung kayong mga 12 rin. Huwag mong sabihin sa akin, mga kapatid, na hindi alam ni Jesucristo na magtaksil si Judas this long before ito, prior ito sa crucifixion of Jesus Christ. Hindi pa napako si Jesucristo nito. Kasi kung alam ni Kristo nga magtaksil or makasalanan si Judas at maiimperno si Judas, hindi niya ito sasabihin. Kung alam niyang maiimperno si Judas, hindi niya ito sasabihin. Pero sinasabi niya dito ay Tagalog. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka-uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan, 12, upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mga kapatid, kung si Judas ay hindi kasama dito, hindi pala alam ni Jesucristo. At kung alaman ni Jesucristo na hindi kasama si Judas dito, kung alam niya, sabihin niya, ihahalili ang isa sa pangalan ito. Dahil ang isang, kasi alam niya, in the Bible, alam sa yung sabi nga niya nga, yung The Last Supper, di ba? Alam niya si Judas magtaklas sa kanya. Pero hindi niya binali ito. Una ito niyang nabanggit, prior to the Last Supper, nabanggit ito ni Jesucristo. Nang ibig sabihin, it's either hindi niya alam, mangyayari pala nga ibinta siya ni Judas, magtaksel, or alam ni Jesus. Pero talaga, dahil ang kasalanan ng mga tao, ang kaniyang dugo ay para sa mga taong may mga kasalanan. Ito'y pagpapatunay lamang, mga kapatid, nga si Judas at si Jesucristo ay magkita-kita sa langit basing on the Bible. Ayan. At ang Biblia daw natin ay pwede sa kanan o kaliwa. Mali. Ang Biblia ay straight lang yan. Hindi lang nila yan naiintindihan. Dahil inilihim yan ng Diyos sa mga matatalino. At inihayag sa mga taong may mababang kalooban. Basahin natin. Matthew 11 verse 25 to 26. Ganito ang ating mababasa. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Ayan. Kaya hindi yan basta-basta maiintindihan ang Biblia. Kahit sinong pinakamatalinong tao sa mundo, kung hindi yan ipapaalam
ng Diyos sa iyo, ay hindi mo talaga yan maiintindihan. Yan. Tungkol kay Judas Iscariote naman, na maliligtas daw at uupo sa langit na kasama ng ating Panginoong Hesus upang makasama sa mga apostol na huhukom sa 12 lipi o angkan ng Israel, ay mali. Sa mga talata na ginamit ng isang Muslim ay wala tayong mababasa na maliligtas si Judas Iscariote at makakasama ng ating Panginoong Hesus sa langit at kasama na huhukom sa 12 angkan ng Israel, kundi haka-haka lamang niya o kuro-kuro, sariling interpretasyon. Ang pagpapaliwanag sa alinmang hula ay hindi sa pamamagitan ng sariling haka-haka o kuro-kuro, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Basahin natin sa talata ng 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan. Kaya huwag kayong maghaka-haka o magkuro-kuro man, lalo na't hindi ka isang Kristiyano, ay malayo ka talaga sa katotohanan. Si Judas Iscariote ba ay kabilang sa mga inililigtas ng ating Panginoong Hesus? Basahin natin sa talata ng Mateo 1:21. Mateo 1:21. Ganito ang ating mababasa. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pansinin niyo, mga kapatid, ang ililigtas ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang bayan. Sa English, He shall save His people. Kanyang mga tao ang kanyang ililigtas. Hindi ang buong tao sa sanlibutan, kundi ang kanyang tao lamang. Sino ba itong mga tao na ito na ililigtas ng ating Panginoong Hesus na tinatawag na kanyang bayan o kanyang mga tao? Kabilang ba si Judas Iscariote dito? Basahin natin sa talata ng Juan 17:5 hanggang 11. Sa talata ng Juan 17:5 hanggang 11 ay ganito ang ating mababasa. At ngayon, Ama,
luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao, pansinin niyo mga kapatid ha. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sino daw itong mga tao na ito mga kapatid? Ito yung mga taong ibinigay ng Ama sa kanya. Hindi ang buong sanlibutan kundi ang mga tao na ibinigay ng Ama sa kanya. Tuloy natin. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Kita nyo mga kapatid, pansinin nyo ha, ang idinalangin niya lang yung mga taong ibinigay ng Ama sa kanya, hindi ang buong sanlibutan. Tuloy natin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Kita niyo mga kapatid, hindi ang buong sanlibutan ang idinalangin ng ating Panginoong Hesus, kundi yaon lamang na mga ibinigay ng Ama sa kanya. Ayan, ang mga taong kinikilala niyang kanya ay yung mga tao na ibinigay ng Diyos sa kanya. Diba? Kabilang ba si Judas Iscariote sa mga taong ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? Basahin natin sa talata ng Juan 10:23 hanggang 29. Ganito ang ating mababasa. Nooy taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatutuo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Pansinin niyo mga kapatid, hindi kinikilala ng ating Panginoong Hesus ang mga Hudyo na kanyang tupa. Bakit? Dahil hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tuloy natin. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at
kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Ayan. Pansinin niyo mga kapatid. Sino yung mga taong ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? Ito yun. Sila yung mga tupa. Kinikilala sila ng ating Panginoong Hesus na kanyang tupa. Tuloy natin. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ayan, napakaliwanag na ang tao na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na kanya na ibinigay ng kanyang Ama ay ito yung mga tao na kinikilala niyang tupa. At ang mga tupa na kinikilala niya ay ang sumampalataya sa kanya at dumirinig sa kanyang tinig. Yan. Si Judas Iscariote ba ay kabilang sa mga tupa ng ating Panginoong Hesus? Maliwanag ay hindi. Bakit? Ang mga tupa ng ating Panginoong Hesus ay yaong sumampalataya at dumirinig sa kanyang tinig. Si Judas Iscariote ay hindi sumampalataya, hindi ba? Hindi yun sumampalataya si Judas Iscariote. Dahil kung sumampalataya yun, hindi niya dapat ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Ipinagkakanulo niya eh. Kaya maliwanag na si Judas Iscariote ay hindi kabilang sa inililigtas ng ating Panginoong Hesus. Diba? Kaya nga tinawag ng ating Panginoong Hesus si Judas Iscariote na Diablo, diba? Basahin natin sa talata ng Juan 6:70. Sa Juan 6:70. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo?" Ayan. Di ba tinawag niyang Diablo ang isa sa kanila? Maliwanag na ito ay si Judas. Di ba? Ang Diablo ba ay mapupunta sa langit? Hindi. Di ba? Alam naman natin na ang Diablo ay parurusahan sa apoy. Basahin naman natin sa Mateo 25:41. Ganito ang ating mababasa. Kung magkagayo, isasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Ayan. Kita mo? Ang Diablo ay inihanda para sa apoy. Diba? Tapos sasabihin ng isang Muslim na mapupunta sa langit at ililigtas ng ating Panginoong Hesus. Mali yun. At hindi nga ba
pinalitan ang katungkulan ni Judas Iscariote bilang apostol? Basahin natin kung hindi ba talaga pinalitan si Judas Iscariote sa kanyang katungkulan. Sa Acts 1 verse 16, sa Acts 1 verse 16 hanggang 26. Basahin natin. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus, sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya ay tumanggap ng kanyang bahag sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasan at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem. Ano pat, tinawag ang parang na yaon sa kanilang wika na asildama, sa makatuwid bagay ang parang ng dugo. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon ang sinuman, at bayaang kunin, pansinin nyo ha mga kapatid, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kita nyo? Bayaang kunin, so kinuha talaga ang katungkulan ni Judas. Bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Tuloy natin. Sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Ayan. Yung kinuha nilang tao na pampalit kay Judas Iscariote ay kasama din nila sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Tuloy natin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto, at si Matias. Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol. Kita niyo mga kapatid, anong katungkulan ang tanggapin ni Matias at ni Jose? Ito yung katungkulan ng ministeryong pagka-apostol. Tuloy natin. Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan, at sila ay pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Ayun.
pinalitan si Judas Iscariote sa kanyang katungkulan bilang apostol. At si Apostol Matias ang ipinalit, kaya hindi nakabilang si Judas Iscariote sa 12 apostol, kundi si Matias na. Hindi ba alam ng ating Panginoong Hesus na papalitan sa katungkulan si Judas Iscariote bilang apostol? Mali. Alam ng ating Panginoong Hesus bago pa mangyari ang mga bagay na yan, ay alam na ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin sa talata ng Salmo 109 verse 8. Ganito ang ating mababasa. Maging kaunti nawa ang kanyang mga kaarawan, at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Ayan. Noon pa man ay alam na ng ating Panginoong Hesus. Nasa hula na. Yan. Alam na ng ating Panginoong Hesus na kunin ang katungkulan ni Judas Iscariote. Ayan. Maliwanag na si Judas Iscariote ay hindi nakabilang sa 12 apostol at uupo na kasama ng ating Panginoong Hesus sa langit upang makasama sa 12 apostol na huhukom sa 12 angkan ng Israel. Ayan, maliwanag yan na hindi nakabilang si Judas Iscariote. Yan lang mga kapatid at maraming salamat.